Tayo po ay manalangin. Purihin ka, aming Ama at aming Diyos, sa umagang ito. The heavens are telling the story, the glory of God, and the firmament proclaim His hard work. Day to day pours forth speech, and night to night declare knowledge. Tayo po ay manalangin. Purihin ka sa aming Ama at aming Diyos sa umagang ito na inyong ipinagkakaloob sa amin. Inaalala ka namin, O Diyos, na patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin na karapat-dapat lamang balikan aming ng pagpupuri, pagsasamba at pasasalamat. Samahan kami ng banal mong Espiritu sa aming paglilingkod at maging ang mga gagamitin ninyong mga lingkod sa kabuuan ng aming pagsasamba ngayon. Dalangin at samo namin ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Responsive reading. For the message about the cross of foolishness to those who are perishing,
but to us who are being saved, it is the power of God. To those who are both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Foolishness is wiser than human wisdom, and its weakness is stronger than human. Good morning po. Okay. Magandang umaga sa lahat dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo ay pinagpala sa unang linggo ng Marso. Nararamdaman nyo na po ba yung init? Summer, it's summertime. Yung pong ating mga activities po ngayon ay nakatala na po dito sa ating mga newsletter. And we are celebrating Mission and Evangelism Month. Dahil dito po, binigyan din po ng ating konseho na napagkaisahan naman po, binigay sa atin po ang satellite congregation ng Smoky Mountain. Kaya nakikita nyo po ngayon, wala po kaming kasamang si Pastor Noel. Kasi 10:30 din po ang kanilang worship doon sa Smoky. Kasi po matagal na minisyonan po yun. Way back panahon pa po ni D.S. Kasuko, Biner Agtarap. Nanghihinayang po kami. Nanghihinayang ako, lalo kami mag-asawa kasi kasama po kami sa misyon na walang pastor ngayon doon. At kung saan-saan na po nagsisimba yung mga miyembro na meron sa JCTC, meron ditong Vesper, meron sa Tangos. Kaya hindi alam ng bago nating DS na organized church na pala yon. Kasi yung pastor doon, hinugot din na lang naging associate doon sa Tangos. Kasi nga po, nag-leave si Pastor Malbog. Kailangan ng associate pastor po doon. So kaya po, satellite congregation po ng St. Paul, yung Smoky Mountain. Bilang pagmimisyon, ayaw po nating merong mamamatay na na-organized na church. Kasi meron na pong namatay na church natin. Alam niyo po yung nasa Baclaran? Organized church po yun. Ang ganda-ganda. Siyempre dahil po, ayun po ay tinutulungan ng Central noon. Tapos, ibinigay sa Pasay. Tapos, kulang ang pastor, hindi na padalhan, walang nag-outreach. Ayun po, nagsarado yung church. Nakakalungkot, as we celebrate the Mission Sunday for this month, ay ang buong ministerial team, inisip po namin na ito yung misyon na ipagpatuloy at nakakalungkot na may mamamatay na isang kongregasyon. Kasi po, prestige naman po yan nung mga nagdaan, parang wala kaming ginawa na naiwan na mga na pagmimisyon. Kaya thankful po ako, thank you so much St. Paul UMC, nung ipresent ko ito sa council, tinanggap nyo po na ating pong aarugain. Tama po ba yung Tagalog ko? Yung Smoky Mountain. Binisita na po ang ministerial team at napakaganda kasi buo pa naman po yung konseho. Kaya umiiyak po sa amin, sa akin mismo yung chairperson. Kaya tuwang-tuwa po sila. Ngayon po, 10:30, nandoon po si Pastor Masinda. Kaya alternate po sila ng aking mga associate kasi wala naman po, tatlo-tatlo kami dito tapos walang pastor yung isang church. Nakakalungkot po.
hindi ko po kaya. Pwedeng ako na lang po ang pumunta doon, sabi ko kay DS, ako na lang po. Kasi po, nakapanghihinayang yung mga kaluluwa. May nagpunta po pa dito sa kay Pastor Glee Perer. JCTC, andun na, ayaw na rin nila. So, sinabihan ko sila, pakawalan nyo po yung mga taga Smoky Mountain at ibalik natin ang Smoky. Kinausap ko yung mga pastor kahapon. Kasi sabi ko, kung hindi nyo naramdaman ang pagmimisyon, sabi ko, ako kasi nabuhay ako sa pagmimisyon. 2 years old pa lang po si JM, kahit po nauulanan kami sa Kabiting mag-asawa, dala-dala namin po yan. Kumakatok sa mga tahanan. And ano na po ang Cavite ngayon? Isang komperensya na po. 2 organized church po yan ang sa panahon po namin mag-asawa. Yung Naik United Methodist Church at Rosario United Methodist Church. At alam ko rin po kayong taga St. Paul, napakarami ninyo. Kasi ang St. Paul and St. Peter at saka Knox, ang napakaraming tinatag na tinulungan na church. So, noong ipinisend ko ito, alam niyo po ba, parang maiiyak ako, wala man lang kontra. Walang kontra. Bakit? Kasi ang puso nyo talaga ay mahal nyo ang pagmimisyon. Kaya nga kahit nga natin yung support po ng ating 2 churches, nagpapatuloy po yun na tinutulungan natin. Kaya yung designated fund ng mission, salamat po sa inyong pagtugon kasi napupunta po doon sa mga manggagawang nagmimisyon. Kaya nagpapasalamat po kami on behalf of the ministerial team. Thank you so much sa partnership po ng St. Paul United Methodist Church. Okay? So, na-aproban na po ng ating konseho. This coming March, ay gaganapin natin yung March 4th Sunday ng buwan na ito, ang pre-charge conference. Please submit all the reports. Ang deadline po ay March 18. I-submit na po ang mga report, deadline po March 18. All organizations and administrative committee. Sino po yung administrative committee? BOT, Finance, at saka ang SPPRC. SPPR po. Kailangan pong makapag-submit na po kayo, makapag-meeting na po kayo at maisaayos na po yung inyong mga report. Ang SPPRC po, nananawagan po ako, kung hindi kaya ng face-to-face, pwede ba Doc, online? Mag-meet po tayo para i-orient ko lang po kayo sa mga evaluation at saka yung inyong report. Okay lang po ba, Doc? Okay, thank you po. I-set na lang po ninyo kung kailan po, Doc. Sa susunod ako. Okay, marami po tayong mga activities ngayon. Continue po yung ating married couples fellowship every other Thursday. So sa March 7, kita-kita ulit tayo sa conference room at niyayaya ko po yung mga batang-bata pa na mag-aasawa. Napakaganda po ang mga lesson dito at sana po makasama rin po namin kayo. After the service at 1 o'clock, meron pong WCS Fellowship sa second floor at the same time, yung pong inyong list coin worship po ninyo. Ang March din po ay sineselebrate po natin ang International Women's Sunday. Ang PAC po, alam ko PAC ito, March 8, 2024, International Women's Day, KKFI, 8 a.m. So sa World Day of Prayer naman, sa Tangos UMC, March 16. Women's Sunday celebration of the church ay sa March 17. Ayan, meron po silang speaker at okay na po yung speaker nila. As we celebrate the Centennial VCS Facilitators Training Workshop, ipapadala po natin ang ating diakonisa. Ito po ay gaganapin sa Wesley Conference Room, UMC Headquarters. Stay in po sila. Kaya hindi po tayo pwedeng
Hindi sila pwedeng umuwi. Ang huling 7 wika ay napag-usapan na po last council meeting at nandito na po yung ating mga speakers. Ang oras ng ating Good Monday, Thursday, yung ating pong midweek, 6 o'clock. At ang ating 7 last word ay 9 o'clock in the morning. So umaga po natin gaganapin ito sa yung Friday morning. Yung Easter Sunday. Ang Easter Sunday wala ng vesper. Okay. 9 o'clock din po tayo, hindi 10. Kasi yung Easter Sunday, meron tayong egg hunting as usual, traditional, ng 8 o'clock. Start of our worship is 9 o'clock. Tandaan po natin yon, ilalagay naman po natin on Easter Sunday. Ang Easter Sunday po natin ay iha-harvest po natin yung 1 day prayer thanksgiving, 40 days. Yan. Wala tayong card pero 40 days, 10 pesos a day. I-separate nyo na po yung 10 piso kada araw mula po nung Ash Wednesday. 40 days to Easter Sunday. So, ayan mga kapatid, yung ating mga gawain sa buong Mayong ito. Hindi po natuloy yung ating wedding. Wala pong nagpa-registered. Gayon din mga kapatid, yung ating pong witness committee ay meron din pong gaganapin yung reaffirmation of baptism. Reaffirmation of baptism, yung mga Ephesus group, yung 2022 graduates of membership at saka 2023, gaganapin po ito sa Naik, Cavite. So, yun po. At ino-orient na rin po namin sila bilang bagong kaanib na may mga participation na rin po sila. Alam niyo po, nagagalak sila. Na talagang ipinaparamdam namin sila kanila na hindi lang pinapakain, hindi lang tayo nagbibigay. Inaaral po namin sa kanila kung paano ang mag-ikapo, paano ang mag-offering. Kaya po ang gagastusin lang ng church natin ay yung pag-travel. Yung pagkain po ay sa kanila. Binisita po namin ang mga pamilya ng mga ito, napakabubuti po ang kanilang hangarin sa buhay. Sila po'y mga 60 years old kasi karamihan sa kanila ay senior citizen. Mararamdaman mo yung sabik na sabik lang talaga silang makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya napakalaki pong misyon ng church natin ito to care yung mga ating Ephesus group. Bakit Ephesus po? Ito po yung care group ng every 4 p.m. Every Sunday po ito. Doon ginagawa. So, sila po yung nambubuhay ng midweek at saka ang vesper. Kaya sana makakasama din natin tuwing umaga. So, napuntahan po namin at nakita rin namin yung setting ng kanilang mga bahay ay hindi po sila squatter. Yung mga Galilee lang po siguro na iba. Pero yung pong tumanggap na kaanib po natin ay talaga pong pati po yung family nila ay gusto rin nilang ma-care at mapasama doon sa kanilang ginagawa tuwing Saturday, tuwing Sunday, at tuwing Thursday. Kaya kami bilang inyong mga manggagawa ay sinisikap po namin inaabot sila. Kung wala po kami sa inyo na mga tahanan, nandoon po kami sa kanila. Kaya nga po nakapag-open po kami ngayon ng isang Bible study aside po doon sa sulit compound. At meron na rin po tayo sa isa. So, purihin ang Panginoon sa lahat ng ating mga gawain, pagtulong-tulungan po natin. Ito para sa gawain ng ating Panginoon na tayo naman ang siyang nagpapatuloy. So, for that, tayo pong, yung ating mga birthday celebrant, hindi ko na naman mag-greet. March 3, Fortunato Blas
And Dr. Dina Ringer, happy birthday po. Ngayong araw, 3 ngayon, di ba? Yan, happy birthday. 5, Winston Basan. Joanna May De Lovino, Macho Pineda. 6, Seth Gutierrez, Mary Ann Sulit. 7, John Paul De Lovino. 8, Rolando Mago, Andrea Tiffany Reyes, Nonita S. Baltasar. 9, Marilyn D. Ching. Happy birthday po sa inyong lahat at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang inyong tatanggapin. Tayong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Oh I Love You with the Love na may pagbati ng kapayapaan. I can see in you. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Makita sa'yo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. Patuloy po tayo sa ating mga panalangin. Opo, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapasalamat. Nakita po namin kung paano ang iyong provisions, yung layunin mo sa buhay namin. Panginoon, narito po kaming muli sa iyong paanan. Patuloy na dumudulog sa mga panalangin at sa mga gawain po namin. Narito po ang aming mga kapatid na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin po namin ang kanilang kalusugan, kaayusan, at higit sa lahat, Panginoon, ang mahabang buhay, patuloy mong igawad sa kanila. Talaga po namin sa kanila ang iyong biyaya upang patuloy na maranasan nila, Panginoong Diyos, ang mga nais mo, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Gayon din, Panginoon, dinudulog din po namin sa inyo ang aming kapatid na ngayon ay papuntang Dubai, si Premeline Bingahan, na kung saan, Panginoon, malungkot man na iiwan ang kanilang mga mahal sa buhay. Subalit ito'y kailangan upang makatulong sa pamilya. Dalangin po namin ang kanyang kalusugan sa kung ano ang gagawin niya doon, Panginoon. Patuloy kang maging sentro ng kanyang pananampalataya. Patatagin mo siya, palakasin, maging ang lugar na kanyang pupuntahan. Maging maayos, Panginoon, ang kanyang trabaho. At patuloy, Panginoong Diyos, na siya'y magamit mo doon ayon sa nais mo sa buhay niya, Panginoon. Patuloy din po namin dinudulog sa inyo ang mga gawain po namin. Mamaya, Panginoon, ay didiriwang kami ng Fellowship of the Least Coin sa mga kababaihan na kung saan, Panginoon, kinikilala po namin ang iyong pagkilos sa kabila, Panginoon, na kami ng walang-wala. Katulad ng babaeng balo, Panginoon, na ibinigay niya ang huli niyang sentimo upang makatulong sa gawain, Panginoon. Gayon din, Panginoon, aming ding inaalala ito, Panginoon, na sa bawat kababaihan ay mag-participate. Ang bawat isa, Panginoon, ay maramdaman ang kahalagahan ng gawaing ito, Panginoon. At patuloy kang maitaas, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Gayon din, Panginoon, ang aming mga gawain, ang aming International Women's Day, this coming March 8, na gagampanan sa KKFI. Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala na patuloy, Panginoong Diyos, ang kalakasan ng mga kababaihan ay patuloy na maging sentro, Panginoon, ng aming iglesia. Yung biyaya, yung kalaman at talento, Panginoon, ay hindi matawaran
Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang puso nila ay katulad ng puso mo, mapagmahal, mapagkalinga. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy na ginagamit ng kanilang buhay para sa iyong mga gawain. Kasabay nito, ang aming gawain din na kung saan ang aming gawain sa iglesyang ito, this coming International Day of Women's, O Lord, sa this coming March 17, ang iyong pag-iingat din, Panginoon, maging aming tagapagsalita, ang paghahanda ng mga kababaihan namin, Panginoon, ay patuloy na maitaas, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ang iyong biyaya. Kasabay nito, Panginoon, ang aming mga gawain, ang aming mga ministries na itinalaga mo sa aming mga balikat, ang Nurture, Outreach, and Witness, na kung saan, Panginoon, sa mga gawain sa isang linggo ay patuloy, Panginoong Diyos, na nagagampanan ng bawat committees at mga laiko na kung saan, Panginoon, tunay nga na kumikilos, gumagawa, at tunay na nagpupulit, nagpapasalamat. Dahil alam po namin, Panginoon, sa simpleng buhay namin, ay nakakagampan kami ng tungkulin na nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Aming paghahanda, Panginoon, lalong-lalo na ang witness ministry, na kung saan, Panginoon, dalangin po namin ang mga participants sa Ephesus Group, ang reaffirmation of baptism namin, Panginoon, na gaganapin sa Naik, Cavite. Ngayon pa lang, Panginoon, ay aming dinudulog sa inyo ang kanilang kalusugan, na maiayos ito, Panginoon, maihanda sila, Panginoon, sa ganitong gawain, Panginoon, at maramdaman nila na sila ay kasali sa iglesyang ito. Panginoon, salamat po. Sa lahat ng mga gawain po namin, amin pong dinudulog sa inyo, ang lahat ng mga gawain po namin, ang aming mga cell groups, ang aming mga Bible studies, ang aming mga midweek activities, O Lord, na kung saan narito ang bawat isa, patuloy mong gamitin, samahan, sa nais mo, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga programa sa labas ng iglesia, ang mga gawain, ang mga profesyon na ginagawa nila, ingatan mo po sila. Pagpalain mo po ang lahat ng ito, at tunay, Panginoong Diyos, na aming tinataas ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.
Patuloy po namin itinataas ang bunga ng aming pananampalataya at paghahangad, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito'y magamit sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang ito na aming natanggap at narito, Panginoon, ang bunga nito. Amin pong dinudulog sa inyo at patuloy mo pong paramihin para sa gawain ng Iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Exodus 20:1 to 17, the Ten Commandments. Number 1, and God spoke all these words. Number 2, I am the Lord your God who brought you to the Egypt out of the land of slavery. Number 3, you shall have no other God before me. Number 4, you shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Number 5, you shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Number 6, but showing love to the 1,000th generation of those who love me and keep my commandments. Number 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Number 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. Number 9, 6 days you shall labor and do all your work. Number 10, but the seventh day of the Sabbath to the Lord your God, on it you shall not do any work, neither you or your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor your foreigner residing in your towns. Number 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that it is in them. But who rested on the seventh day? Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Number 12, honor your father and your mother, so that you may live long in the land of Lord your God in giving you. Number 13, you shall not murder. Number 14, you shall not commit adultery. Number 15, you shall not steal. Number 16, you shall not give false testimony against your neighbor. Number 17, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox and donkey, or anything that belongs to your neighbor. The reading from the Gospel of John, chapter 2, verse 13 to 22. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple of courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the tables exchanging money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my Father's house into a market." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me."
The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. This is the word of God for the people of God. Let's break the loops beside the sea, beyond the sacred waves. I seek thee, Lord. My spirit pants for
purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit. Huminga ba kayo mga kapatid? Parang hindi tayo humihinga nakikinig, ano? Kung maabot nila yung ang taas ng boses na yun. Mga kapatid, this coming April, ay ise-celebrate po natin yung tinatawag na anniversary ng district. At napag-usapan, ibabalik ulit yung mga may choir talaga ay magbibigay ng kanta, hindi na po group. So, magpiprepare ulit po kayo para for the glory of the Lord. Tuwing ina-appreciate ko yung choir na ito, sinasabi ko kay Kim, lagi niyang sinasabi, for the glory of the Lord. Totoo nga naman po yan. Kaya yung mensahe ng ating speaker last Sunday, yung pagkanta ay ministry, paglilingkod. Yung nakaupo kayo dyan, paglilingkod din yan. Bakit? Inspired po ang bawat nakakakita sa inyo. Pag absent po kayo, tinatanong, di po ba? Hinahanap. Kasi, tulad ng mga mensahe na nakaraan, bawat isa sa atin ay blessing sa inyong mga katabi. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko po na pangunahan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa pakikinig ng iyong mabuting salita. Igawad mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihang banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Amen at amen. Mula sa ating teksto na nabasa sa Ebanghelyo sa ating lectionary reading for this week, John 2:13-22. Ano nga ba ang kaugnayan nito sa ating selebrasyon ng tinatawag nating Kwaresma o Lenten season? Ang mabuting balita na ating narinig, dito ay pumasok si Jesus sa templo at nakita niya kung papaano ang templo, ang tahanan ng Ama, ay naging parang isang palengke na doon may palitan ng pera, nandoon yung mga hayop at maraming itinitinda. Totoo na nga naman na nandoon ang mga lahat ng ito sapagkat ang lahat ng ito ay ginagamit sa paghahandog doon sa templo. Pero bakit si Jesus ay nagalit? Kung yun ang tunay na objektibo ng mga tao, ang pagdadala ng mga hayop, paninda, at ito ang kanyang layunin ay upang ihandog nila. Mga kapatid, sapagkat nakita ng ating Panginoon ang pagpapahalaga ng tao, hindi doon sa tunay na paghahandog sa Diyos, kundi ang pagiging makamundong gawain, pagkat yung kanilang pagkakaloob sa Diyos ay naging daan upang magkaroon ng dayaan, magkaroon ng korupsyon, magkaroon ng pagsisira ng bawat isa sa kapwa. Doon pinagsumulan ng kanilang pagkakasala. Bakit? Alam natin na sa panahong iyon, ang templo ay napaka-eksklusibo sa mga Hudyo. Walang pwedeng makapunta sa templong iyon o sa lugar na iyon. Kaya nga, ang mga taga-Israelita, sa panahong iyon, ay nagkaroon sila ng tinatawag na dispersion dahil sa kanilang sa habang panahon ng kanilang kasaysayan nung sila'y nawala at nagkaroon na watak-watak at napunta sila sa iba't ibang lugar o dako sa pagiging alipin nila noon. Kaya mga kapatid, taon-taon na binabalik-balikan at bumabalik sila sa templo upang maghandog.
Sa tagal-tagal na rin ng panahon na yun, yung dala-dala na lang mga pera, kaya may palitan ng pera. Yung pera na ng kanilang pinanggalingan, kinakailangang maipalit na yun. Parang nagpunta ka sa Amerika, di ba? Hindi naman pwedeng peso na, palit mo yun. Ganun lang po ang kalakaran doon sa kanilang mga pera. Kaya may palitan ng pera sa templo. Sapagkat anything that is foreign should not enter the kingdom of God. Gayon din yung inaalay nilang napaka-strict. Napaka-stricto po nila in terms of offering. Yung tinatawag na burn offering, ay napaka-stricto. Hindi nila tinatanggap yung kanilang inihahandog kung hindi perfect. Dapat ang kanilang inihahandog ay talagang walang bahid na kasiraan. May mga hayop doon at daladala nila ang mga handog, pero dahil sa napakalayo ang pinanggalingan ng mga tao papuntang Templo, Jerusalem, siyempre hindi pwedeng yung kanilang mga akay-akay na mga hayop ay hindi masusugatan, at pagdating sa templo ay merong nagsusuri. Sinusuri ang lahat ng kanilang mga dala. At idinideclare ng mga nagsusuri ng kanilang mga dala na hindi iyon karapat-dapat sa paghahandog. Bakit? May batik na, may sakit na, may sugat na ang mga hayop. Alam niyo po yung lakbayin nila ay napakahaba. Kaya ang nangyayari, bumibili ulit sila ng inihahandog, yung nakahanda sa harapan ng templo. At ang may masakit doon, merong tinatawag na korupsyon. Dahil yung nagbebenta doon, kasabwat, sinasamantala ang mga tao, kahit karapat-dapat ang kanilang mga dala, hindi iyon pumapasa. Nagkukunayb sila. Mayroong silang komisyon upang sa kanilang ihahandog, bibili doon, kasi importante yon, tapos kanilang inihahandog. Kaya ang mga tao, para may maihandog sa araw na iyon, sa haba-haba ng kanilang paglalakbay, in short, kailangang bumili sila. Bumili sila, kaya ito ang naging source ng pandaraya, source ng korupsyon, source ng panlabas na pag-aalay ng kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ni Jesus, I deserve mercy, not sacrifice. Ano ang kanyang ginawa? Itinapon niya ang lahat ng naroon sa templo. Ang napakagandang itinayong templo ay nababoy at hindi na iyon magandang tignan. Natakpan na ng mga paninda at doon nagalit ang ating Panginoon. Doon na ipahayag ang kabulukan na ginagawa ng tao. Naging second part na lang yung paghahandog. Yung paggawa ng kanilang mga kinikilala at dapat gawin na maghandog sa templo. Kaya ang Panginoon ay ganun na lamang ang pag-aalab ng kanyang damdamin at pinagtataboy ang lahat ng naroon. Kaya ang mga tao ay nagalit. Nagalit sa kanya, lalo na ang mga Pariseo at mga Eskriba. Lagi naman sila yung merong question, di po ba? Bakit mo ginawa? Ito ang kanilang wika. Anong patunay o karapatan na gawin mo ito? Sinabi ni Jesus, ano ang sagot niya? Gibayin niyo ang templo at itatayo ko ito ng 3 araw.
at hindi nila nauunawaan ang sagot ng Diyos. At lalong nagalit ang mga tao roon. Kaya ang mga tao ay nag-usap-usap. Sapagkat sabi nila, sino nga ba ito na magsasabi? Napakahabang panahon nating itinayo. 46 years nga naman at itatayo lang ng Diyos ng 3 araw. Pero siyempre mga kapatid, tayong naniniwala, ang tinutukoy ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Ang nalalapit na kamatayan. Hindi sumang-ayon ang Diyos doon sa tradisyon. Hindi siya sumang-ayon doon sa kalakaran na nagaganap sa templo. Pinuna niya iyon. Hindi basta pinuna niya mga kapatid, kundi pinaghahagupit, pinagtatapon ang lahat ng naroon. Nagalit ang mga tao na nanamamahala ng templo kay Jesus. Kaya pinag-usap-usapan siya kung anong pwedeng gawin at kung pwede siyang ipapapatay. Mga kapatid, ano nga ba ang simbahan? Ano nga ba ang church? Nang katulad ng gustong ipaabot ng Diyos sa ating na kailangan nating maunawaan. Na maunawaan natin na we are the church. Ang simbahan na tinutukoy ng Diyos, ng ating Panginoon ay ang kanyang katawan. Bubuhayin niya ang kanyang sarili. Mabubuhay siya sa 3 araw. Ito yung mensahe o pauna na magaganap sa buhay ng ating Panginoon. Nagpapahiwatig ang ating Panginoon sa kanila na ipapapatay siya. Subalit sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya nga sabi sa verse 22 ng ating binasa kanina, kahit ang mga alagad na naroon at nakita at narinig ang salita ng Diyos, sila'y naniwala at sinasabi, siya nga ang Diyos. Siya ang tinatawag na iglesia, ang katawan na siyang bumubuo ng katawan ni Jesus. Mga kapatid, minsan nakakalungkot kung ang simbahan, ang istruktura ay nasisira. Kung ang templo ng Diyos ay nasisira at hindi nabibigyan ng kahalagahan. Pero tandaan natin, it might be destroy the church, but never, they cannot destroy the true church. For we are the true church. We are the body of Christ. Tayo ang bumubuo ng simbahan ni Kristo. Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung nakakakita tayo ng pag-uusig sa ating simbahan, kung nakakakita tayo at nakakaramdam ng pag-uusig ng ating kapwa, sapagkat tayo ang bumubuo ng katawan na iyon, ang iglesia ng ating Panginoon. Naging matatag na tayo sapagkat itinatag tayo ni Kristo. Tayo ang simbahan ng katawan ni Kristo. At tayo ang simbahan na papasok sa kaharian ng ating Panginoon sa tamang panahon. Ang ating pagparito, ang ating pag-upo, ang ating pakikinig, ang ating pagtugon sa lahat ng gawain, yan ang kapahayagan na buhay ang templo ng ating Panginoon. Kailanman ay hindi masisira, kailanman ay hindi sisirain ng sinuman, sapagkat matatag ang ating pananampalataya. Let us uplift one another as one church. Cleansing of the temple remind us the very essence of the church. Instead for coming to the church for economic enterprise,
we come to church for worship so that it will deepening our relationship with God and reclaim the original intent of God for the church. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Tunay o Diyos na kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat po sa mensahe na aming narinig. At dahil dito, Panginoon, narito po ang aming mga tugon, ang biyaya na nagbubuhat sa inyo. Amin pong inihahandog ang lahat ng ito, ang aming mga pangako, pasasalamat, at mga ikapo, Panginoon. Nang dahil sa inyo, Panginoon, meron kaming kabahagi. At tunay o Diyos na maging magamit ito, Panginoon, ayon sa nais mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ang ating lay leader na kasama dito sa ating communion steward. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God.
It is right and good and joyful thing, always and everywhere, to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so with you, people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join with their ending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you, and blessed is your Son, Jesus Christ. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took bread, gave thanks to you, broke the bread, gave it to the disciple, and said, "Take it, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciple, and said, "Drink from this, all of you. This is my body of the new covenant, poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink, in remembrance of me." And as so, in remembrance of this, your mighty act of Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice, in union with Christ offering for us. We proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Pour out your Holy Spirit on us gathered here, and on this gift of bread and wine. Make them be for us the body and blood of Christ, that we may be for the world the body of Christ, redeemed by his blood. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in the ministry of all the world, until Christ come in a final victory, and we feast at his heavenly banquet through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church. All honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. 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 And now, with the confidence of the children of God, let us pray. Tayo lahat ay tumayo, let us rise and let us sing all together the Lord's Prayer.
tayo magpatuloy sa pagtanggap ng banal na hapunan. Tayong lahat ay umupo. Unahin po natin ang mga bata at ang mga koro. Punuin po natin ang luhuran. Yung mga senior citizen, just stay on your seat at aabutan po kayo. Tanggapin ninyo mga anak ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang mga batang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nag-aahari ang Diyos. Mga anak, tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus sa kanyang katawan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo, tanggapin ang nagbigay buhay na pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid kay Kristo, tayong lahat ay tumayo at humayo kayo na mamuhay sa patnubay ng Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, ito na po ang huli ng pagdatal. Wala na po, ito na po yung huli. Tanggapin po ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo at ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig na inialay ni Kristo, ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat ay tumayo, taglayin ang katiyakan ng pag-ibig ni Kristo at ipahayag din natin ito sa ating mga kapatid. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat sa panalangin. O God, maker of everything and judge of all that you have made,
From the dust of the earth you have formed us, and from the dust of the death you would raise us up. By the redemptive power of the cross, create in us clean hearts and put with us a new spirit, that we may repent of our sins and lead lives worthy of your calling, through Jesus Christ our Lord. Amen. Have thine own way, Lord, and pray. Touch me and heal, clearly is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng aming pananambahan, sa pagtanggap ng banal na komunyon, ito'y nagpapaiwatig, O Diyos, ng isang pagtawag ng kabanalan sa aming mga buhay at magpatuloy na kalugod-lugod sa iyong paanan. Sa panahon ng pagpapasalamat, O Diyos, masdan mo po ang iyong mga lingkod na lumapit at nakaluhod sa iyo, Panginoon. Meron silang mga karaingan, meron silang mga dalangin, Panginoon, ngayon. Pasasalamat sa buhay. At gayon din ang mga anak mong nanatili sa kanilang mga upuan. Kami, O Diyos, ay sama-samang nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan para sa amin. Kami na iyong nilikha, kami na iyong templo, ay ayaw mong magkaroon ng batik at karumihan. Kaya nga, O Diyos, ang pagtanggap ng banal na hapunan ay sagisag ng kalinisan ng aming puso. Na kung magkaroon man kami ng mga pagkakasala, O Diyos, naroon at tinatawag mo kami at tinatapik para humingi ng kapatawaran ng aming mga pagkukulang. Dakila ka, O Diyos, sapagkat tuwing dumarating man ang mga pagsubok sa buhay, pagkakasakit, panghihina ng lupang pangangatawan, at gayon din yung pananampalataya at pagtitiwala. O Diyos, sa iyo kami humuhugot ng lakas, at sa iyo po kami humihingi ng iyong gabay. Huwag mong pahintulutan, O Diyos, na magapi kami ng sitwasyon sa mundong aming kinagagalawan. Bagkus, O Diyos, mangusap ka lagi sa amin at pangunahan mo kami. Salamat, Panginoon, sa buhay na aming taglay. Salamat sa mga pagkain, sa aming mga tinatangkilik, sa aming pang-araw-araw na pangangailangan.
sapagkat hindi kami salat, kundi katamtaman na ibinibigay mo, O Diyos, ang aming pangangailangan upang masustain ang buhay sa mundong ito, ang aming kalagayan, ang aming sitwasyon. Bagaman, O Diyos, napakataas ang mga bilihin, ngunit hindi ito maging hadlang upang kami magapi ng sitwasyon sa buhay na aming kinalalagyan. Meron kaming Diyos na napakayaman. Meron kaming Diyos na taglay na siyang nagbibigay inspirasyon sa amin, sa aming pananampalataya, sa iyong mga salita na iyong iniwan. At ang iyong misyon, Panginoon, ay nananatili sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa panandalian na aming pagsama-sama, kami muli magkakahiwalay. Subalit hinihiling po namin, O Diyos, na taglayin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, pangunahan sa aming mga buhay, at magpatuloy kami sa aming landasin patungo sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen. Have thine own way. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with the Spirit, till all shall see Christ only, always living in me. Mga kapatid, kay Kristo, dito po nagtatapos ang ating pananambahan. Sa ating paglabas, tayo'y magpatuloy at ipagpatuloy ang misyon ng Diyos ng paghayo at pag-abot ng mga tao na ipamalita ang kanyang pag-ibig at ang kanyang walang hanggang buhay. Kapayapaan nawa ang Diyos ang inyo sa siyang mag-iingat sa inyo, sa inyong mga puso't at isipan, sa pagkakilala at pag-ibig ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Banal na Espiritu, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.